5:16 in the morning. Tuesday. Because we're Doc Janice Janice is here. Ang ating Tuesday doctor. And Uy, 1 week na lang, Valentine's na. Pero excited si ano. Advance party. Hindi, kahapon kasi pinag-usapan namin ni Kuya na dapat ang love month, hindi lang February. Dapat love is every day. Not even February. Give love every day. Kaya today, ayan, diba? Spreading love to everyone. Spreading love, diba? Spreading redness. Ito muna, of course, lagi ako may tinatanong sa iyo because we start our day with words of wisdom, diba? Nagpupulot tayo ng mga aral. At tanong ko lang sa inyo, of course, lahat tayo nagdadasal. Diba? Every day, we make it a point that we pray to God kung ano-ano yung mga hinihiling natin sa Kanya, di ba? Sana yung pamilya natin maging safe. And of course, we also pray for world peace, di ba? Ako, I pray for that, di ba? We pray for that. Ang ano niya. Peace here in the Philippines. Pero we have to admit also na kung hindi lang tayo masusuon dun sa, halimbawa, yung, if we get ourselves into some trouble or kunyari may mabigat tayong problema, mas naaalala natin ang Panginoon. Totoo. Diba? Totoo yan. Pag masaya, nakakalimot tayo. Pero pagka malungkot tayo o yung tulad ng aking nabanggit, tayo ay merong mga problema sa buhay, yung talagang may mga pinagdadaanan, kumbaga, di ba sinasabi nila, ay mas naaalala natin sila. So ito nga yung ating katanungan, bakit po bang maraming tao ngayon na nakakalimot sa Diyos at sa pagkalimot nila ay may paggising ang Diyos tulad ng dumaang mga unos sa mundo? Ito po ba ay palatandaan sa mga taong nakakalimot sa Diyos? Alamin po natin ng kasagutan sa katanungan na yan mula po kay Brother Eli Soriano dito po sa ating Biblically Speak. Kuminsan yung mga dumarating na unos, hampas na ng Diyos yan sa mga taong hindi lang nakakalimot. Kasi iba yung nakakalimot kaysa doon sa talagang nagpapabayana. Ayaw nang kumilala sa Diyos. Mga taong rebelde na sa Diyos na pumanig na kay Satanas. Basahin natin ang unang Timoteo 5:15. Sapagkat ang mga iba ay nagsibaling na sa hulihan ni Satanas. Talaga na nasa kampo na ni Satanas eh. Hindi lang sila nakakalimot sa Diyos, sinasadya na nilang labagin ng Diyos sa kanilang buhay. Pagdating ng galit ng Diyos, hahampas sa ulo ng masama. Basahin natin yung nakasulat sa 30:23 ng Jeremias. Narito, ang unos ng Panginoon, ang kanyang kapusukan ay bumulalas na parang buhawi, hahampas sa ulo ng masama. Ayon. Alam mo yung mga dumadating na kalamidad, unos na eh. Hindi na basta eh. Kasi ang alam ko yung may kanta akong alam yung How gentle is the rain. Ang sabi, how gentle is the rain. Gentle naman talaga yung rain eh. Pero pag buhawi na at unos na, matitinding bagyo, yun ang hinuhulaan ni Propeta Jeremias. Basahin natin ang 25:32 ng Jeremias. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Narito, kasamaan ay mangyayari sa bansa at malakas na bagyo ay ibabangon mula sa kahuli-hulihang bahagi ng lupa. At ang mapapatay ng Panginoon sa araw na yaoy magiging mula sa isang dulo ng lupa hanggang sa kabilang dulo ng lupa. Sila'y hindi tataghuyan o dadamputin man o ililibing man. Sila'y magiging dumi sa ibabaw ng lupa. Tignan mo, merong pagdating na unos eh. Hindi na pwedeng paglamayan yung mga patay eh. Hindi na tataghuyan at hindi na rin ililibing. Wala na, hindi mo na maalam kung saan na napunta. Napunta na ng dagat o kaya nalibing na siyang mag-isa. Yan ang mga unos ng Diyos. At ang sabi ni Propeta Jeremias, hahampas sa ulo ng mga taong masasama. Bakit? Meron kasing mga tao talagang tumalikod na sa Diyos. Ayaw na ng Diyos sa buhay, kagaya ng mga drug addicts. Wala nang takot sa Diyos yung mga drug addicts. Pati ka mag-anak, pinapatay. Kaya
masasabi ko kapatid, tama yung sabi mo na may nakakalimot sa Diyos. Pero yung nakakalimot lang, pinapaalalahanan lang yun eh. Pero merong dumadating na mga unos ngayon, hampas na ng Diyos sa mga taong masasama. Hinahampas din sila ng Diyos. Yung sabi, hahampas sa ulo ng masama. At yan, mga palatandaan na ang tao gumagawa na ng ikinagagalit ng Diyos. Basahin natin ang awit 7:11. Ang Diyos ay matuwid na hukom. Oo, Diyos na may galit araw-araw. Ayun, nagagalit ang Diyos araw-araw dahil araw-araw walang tigil ang ginagawang kasamaan ng mga tao. Merong mga binata't dalaga, magsesex, pag nabuntis, ilalaglag. Napakasama na ng tao ngayon, kapatid. Kaya yung mga nangyayari ngayon sa mundo, wala nang mga konsyensya ang mga taong ito na gumagawa nitong abortion na ganito. Kaya tama ka sabi mo kapatid, merong panggising ang Diyos, pero sa ibang mga tao, paniwala ko hindi na panggising yon, hampas na yon sa ulo ng masama ng mga taong wala nang pagkakilala sa Diyos sa ating panahon. Yun ang sagot ko sa tanong mo, kapatid. So ayun na nga yung sinabi ni Brother Eli Soriano, meron nga talagang paggising ang Panginoon sa atin, kung tayo ay talagang nakakalimot na, minsan nga hindi na tayo nakakakilala ng Diyos. Because there are times talaga that God allows us to experience yung low points in our lives para naman na matuto tayo, di ba? We learn from our mistakes or we learn from that experience. And of course, yun nga, tulad din nga sinasabi ni Brother Eli Soriano, there are times din talaga na makaka-experience tayo ng sadness, di ba? Yung kalungkutan, in order for us to appreciate yung or understand yung true happiness, di ba? We also experience chaos para naman ma-experience or ma-appreciate natin yung peaceful times, di ba? So, ayan talaga. So, minsan, hindi lang batok yung tulad ng sinabi mo, suntok na, di ba? Parang, kasi minsan kailangan to remind you. Kasi kung minsan parang tinatapik ka, Hindi mo paliwala sa'yo, hindi mo pinapansin. O dagukang kita, pag di mo pa napansin, ewan ko na. Something like that. Although parang sa akin naman, sana hindi natin kailanganin ng dagok para mapansin siya. Kasi, I don't know, ako nga sinasabi ko sa mga tao or personally, in a week, kunyari yung sinasabi natin na pasasalamat or yung pagsamba or pagsimba natin, sa isang linggo, sa kung ilang oras sa isang linggo, kung minsan isang oras lang naman ang hinihingi niya sa'yo bakit hindi mo magawa? Or napakarami namang schedule ng mga pagsamba na yan sa isang linggo. Bakit hindi natin maibigay sa kanya yan? Or yung pasasalamat na he really deserves. Diba? Sa akin kasi ang isang linggo hindi kompleto pag hindi ako nakapunta kumaga hindi ko na-fulfill yung duty ko for him. For me, hindi kompleto yung week ko. I really look forward to doing my service to Him every week. So, I believe parang para maging mas blessed ka rin, kasi may mga tao, hindi naman sila super blessed, pero masaya sila. Yes, oo. It's because they really appreciate what God has given them. And I guess it's really how you just look at it. And if it's really showing you're being grateful to God, and you'll be able to appreciate your life much more. Tulad ngayon na nabanggit ko, diba? We experience sadness para lang ma-appreciate natin yung true or genuine happiness in life. So, on that note, maraming salamat po sa inyo, Brother Eli Soriano, para po sa ating Biblically Speaking. Okay, puntahan po natin ang ating mga kaibigan, si Monica at si Rina, sa ating Quick Meal. Pinag-usapan ni Loreens, dapat lagi tayo nagpapasalamat sa mga blessings. Kaya ngayon pa lang, pasalamatan nyo na kami dahil pagluluto namin. Yan pala yun.
always a blessing na makakain ka, di ba? Correct, At di diba? lahat nabibigyan ng pagkakataon, di ba? Na kumain. Oo, Lalo na ng ganito kasarap at kadaling i-prepare na pagkain. Ano ba ang ating i-prepare this morning? Yan, chicken karage. Japanese muna tayo. Alam mo ba, ang ibig sabihin pala ng chicken karage sa Japan? Japanese Ano? kasi yung karage, deep fried food. So pag sinabi mong karage, deep fried. Oo. Chicken talaga, chicken karage. So deep So yung pala fried ibig sabihin niya kapag translate mo in English. Alright, so ano ang ating mga ingredients, Rina? Okay, simulan natin dahil meron tayong onion, meron tayong salt and pepper, chicken breast, yung pinaka-importante Of natin course, the dyan, bida. yung chili powder natin, ang grated ginger natin, garlic, marine, soy sauce, egg, at potato starch. Kanina tinikman ko yung mirin kasi hindi ako familiar sa kanya. Siguro ano to Japanese Rice, version oo, ng rice kanilang vinegar, yes, no? oo. So tinikman ko siya, apparently hindi pa na siya sobrang, kasi ako mahilig ko sa maasim. Hindi siya masyadong maasim. Anong More lasa? Matamis nga siya Naglalaban yung tamis, saka very, very slight taste of asim. So More on nakaka-curious the naman kung ano yung more on the kalalabasan. fragrance siya yung parang aroma ng vinegar. Di ba may certain amoy yung vinegar? Oo. More on ganun siya, pero sa lasa hindi masyado. So, Parang medyo mas konting plain ng konti. Plain yung medyo bland ng Oo. konti. Pero okay naman. Parang hindi siya ganun ka. Lalo kung di ka mahilig sa suka. Hindi siya shocking yung taste. Kaya Ayan. perfect yan sa mga hindi masyado mahilig sa suka. At dahil dyan, Monica, simulan mo na ang ating pagluto ng chicken karage. Alright! Karahage. Ihanda ko ang ating chicken breast at ito ay i-flatten lamang sa ating chopping board. Tapos ay hati-hatian into small pieces. Dagdagan ng salt and pepper. Idagdag din po ang chili powder at ang grated ginger. And of course, pati na rin ang ating grated garlic. Halu-haluin lamang. At ito na! I-add na po ang ating 1 teaspoon ng mirin. Pati na rin po ang 1 teaspoon ng soy sauce. Rina! At idagdag ang egg. Tapos halu-haluin kasama na ang potato starch. Tapos i-deep fry na natin ito. Tanan! Yan ang ating chicken kaharage. Wow! Ayan. Oh. Ito ba yung marine, no? Ito yung marine natin. Ito yung sabi mo masarap siya, di ba? So, tikman na natin, Monica. Oo, pero ginawa pa rin natin siyang medyo Filipino version. May sili. May sili, may onions, diba? Siyempre talaga hindi mawawala ang tatak Pinoy sa pagkain natin. So, tikman natin rin. Ako mahilig ako sa Saan? suka. Suka. Masarap to sa mangga. Yes. Suka. Sarap. Sarap. Finger food, no? Pwede mo siyang kainin na ganito lang or pwede mo rin siyang gawing ulam. Kahit ano, masarap. Madaling. Pork pag finger food. May suka na daw kaya hindi na pwede. Kasi nagluto ako kanina, so baka medyo madumi. Oo, kaya nag-ano tayo. Ganyan talaga ako magluto, hindi pinapawisan. Grabe. Parang ako like this lang ang peg, diba? Kaya talaga, be thankful nga, pinagluto namin kayo. Linisin mo yung kamay mo. Ano yun? Yung kamay mo na dumihan, linisin mo. Oo, mamaya. Lilinisin ko yan. Kaya talaga. Alam mo, masarap dito, Japanese rice din. Diba? Nakasama niya. Tapos Japanese mayo. Rice tsaka mayo. Oo. Mamaya, tikman nyo yan. Tikman nyo yan, mamaya titira namin kayo. Hanapin muna natin si nasa ba si Kika eh? I'm sure naiinggit siya kumain yung chicken Karage. karage nyo. Kika, yuhu! Good morning, Kuya, at good morning po sa inyong lahat, mga kasangbahay. Ako po si Kikay at nagbabalik ako para sa isa na namang Palengke Price Watch, kung saan sama-sama nating inaalam kung magkano na nga ba ang pangunahing presyo ng ating mga bilhin sa palengke. At syempre, speaking of palengke, nandito ako sa newly developed Quinta Market in Quiapo City in Manila upang ihatid sa inyo kung magkano na nga ba ang presyo ng ating mga bilihin. Ito, mga kasangbahay, we gotta start our day healthy, kaya unahin natin ang ating mga gulay dito sa tindahan ni Ate Beth. Oo, ayan si Ate Beth. Okay, unahin natin, mga kasangbahay, ang ating kamatis. Oo, ang ating kamatis, mga kasangbahay, ay mabalak sa presyong 40 pesos per kilo. Habang ang ating sibuyas naman po, 60 pesos per kilo. At syempre, ang ating bawang, nako ha, medyo mataas po ang presyo ng ating bawang sa halagang 150 pesos per kilo. At syempre, moving on naman sa ating ampalaya, 60 pesos po yan per kilo. At ang ating carrots naman po, 80 pesos per kilo. At bumaba po, mga kasangbahay, ang presyo ng ating patatas the last time po, mga 70 to 80, pero ngayon po 60 pesos lang po yan per kilo. At ang ating sayote naman po, 25 pesos per kilo. At syempre, ang ating talong naman,
160 pesos per kilo. At dahil dyan, maraming salamat kay Ate Beth. Asan si Ate Beth? Ayan si Ate Beth. Thank you, Ate Beth. Ayan, thank you. At ito mga kasangbahay, mag-move na po tayo sa ating mga pork. Oo, ayan na, mag-homecoming na ako sa aking mga kapatid na baboy. Oo, saan ba yung baboy natin dyan? Dito. Dito na mga kasangbahay, okay, ang ating laman ng baboy mga kasangbahay ay pabalik sa presyong 190 pesos per kilo at ang ating pork chop naman po 190 pesos per kilo. At ang ating liempo naman po mga kasangbahay ay medyo mataas din po 190 pesos per kilo habang ang ating buto-buto naman po 150 pesos per kilo. At syempre gusto nating pasalamatan si Kuya Florante. Ayan sa si Kuya Florante. Ayan, ito, papasalamat tayo kay Kuya Florante. Ayan. Kuya Florante, where are you? Ayan, ito ba si Kuya Florante? Ito, salamat Kuya Florante. Ayan, t-shirt para kay Kuya Florante. At syempre mga kasangbahay, ngayon pumunta naman tayo sa ating mga sariwang isda. Oo, saan ba yung mga isda, Mother? Cardio, ayan. Isda. Ito na mga kasangbahay, medyo mahabang lakaran lamang, ano? Ayan, ito na. Ito na ang isda, mga kasangbahay. Okay. Almost there. Ayan, madulas lamang. Mag-ingat tayo. Ito na, mga kasangbahay, ang presyo ng ating mga isda. Kaya unahin na po natin ang ating paboritong galunggong sa halagang 140 pesos per kilo. Naku! Nakakapagod dahil ang taas po mga kasangbahay na presyo ng ating galunggong. Dating 120 lang, ngayon 140 pesos per kilo. Habang ang ating bangus din po, 150 pesos per kilo. At syempre, ang ating tilapia naman hindi magpapahuli sa halagang 120 pesos per kilo. At ang tulingan naman po mga kasangbahay, 130 pesos per kilo. At ang ating dalagang bukin naman po, 160 pesos per kilo. Ayan ang mga kasangbahay. Ngayon, alam nyo na ang presyo ng ating isda. Kaya magpapasalamat ako sa'yo. Salamat po, ate. Thank you. Ayan, t-shirt. Mula po sa Good Morning, Kuya. O mga kasangbaya, gusto ko na rin po kunin ang opportunity na ito para pasalamatan si Kapitan Joey Hamisola at syempre ang ating mahal na mayor na si Era Pestrada dito po sa Manila. Okay, mga kasangbaya, kung malapit lamang po kayo dito sa Quiapo, sumugod na kayo dito sa Quinta Market in Quiapo, Manila. At ako po si Kikay at ito pa rin po ang Palengke Price Watch dito lang sa Good Morning, Kuya. Dreams. Okay, maraming salamat. Kikay, live mula sa Quinta Market, Quiapo, Manila. Oo, tinitingnan ko kasi, sabi ko, di ba nung nakaraan, ang pinag-aralan natin, English ng galunggong. Di ba, rounds ka. Tapos sabi ko, ano kaya English ng dalagang bukid? Di ba? So kaya kung nakita niyo ako nagagano, tinitingnan ko sa Google. English? Virgin Field. Dalagang. Hindi yan isda. English mo lang as is, tapos meron din Hindi siya isda. Yellowtail Fusilier. Yun siguro. Kasi yung Virgin Field is kind of like the direct translation ng dalagang bukid. So anyway, ayan, Yellowtail Fusilier. Oh, Virgin Fields. Hindi pa natatamnan. Chinek ko lang si Google. Hindi siya yellowtail fin. Yellow Virgin Field. Yellow tuna. Iba pa yun. Iba pa. Yellowfin tuna pa. Pandagdag lang sa vocabulary. Oo, maganda yan. Virgin Fields. Oo, pero ito tuloy-tuloy pa rin yung ating public service. Kaya naman kung meron po kayong mga katanungan patungkol sa inyong kalusugan o kaya illegal concern o kaya ay SSS dahil Tuesday din ngayon, mag-text o tumawag lang po sa mga sumusunod na numero. Yan po ang 4426256 o kaya ay 4426257. Ang aming Globe number po ay 0995-5823762. Para sa aming Sun number, andyan po ang 0932-947-5386. Pwede rin po kayo mag-send ng mensahe sa aming Facebook account. Nandyan po ang www.facebook.com/Good Morning Kuya. Huwag nyo lamang po ang kaligtaan na i-type ang inyong mga pangalan, edad, lokasyon at syempre ang inyong katanungan para kayo ay aming matulungan. At habang hinihintay natin yung mga magpapadala ng kanilang mga questions, magpapasalamat muna tayo sa ating mga sponsors. Kaya naman, Good Morning Kuya would like to thank Fatrol. Ayaw mo bang tumaba? Ayaw! Go with the power of 500. Go with the power of Fatrol and live it. Take care of your liver with Live It. Available at all leading drugstores nationwide. Good Morning Kuya would also like to thank New Moms, maging bidang nanay sa New Moms Malunggay at OsteoGuard, tulong iwas osteoarthritis sa OsteoGuard. Go Galaw! Wow!
Nagbabalik po ang Good Morning Kuya. It's February 7, 5:41 in the morning. At syempre, ito po ang part ng ating ikonsulta mo. Yes. No? Siyempre, tuloy-tuloy po ang ating public service dito sa programa at parang maisagot o masagutan ang mga tanong ng ating mga kasambahay. Unahin na po natin ang legal question na ipinadala ni Tatay Ernesto Geronimo mula sa Bulacan. So, Kong, ikaw to. Ayan. Ang kanyang text, last month po ay nagpatulong kami sa abogado para maisaayos po ang mga documents ng property namin dahil balak na namin ibenta. Okay. Nagbayad na po kami sa kanya ng down payment na hinihingi niya. Pero pagkatapos po noon, nag-follow up kami sa kanya about sa pinapagawa namin. Pero hindi na po siya ngayon sumasagot. Ano po kaya dapat ang gawin kasi nasa kanya din po ang original documents namin na pinapaayos namin. Sana po matulungan nyo kami. Salamat po. Alam mo, yan kasalanan, no? At pwede siyang kasuhan. Yung abogado pwede kasuhan na violation of code of ethics of a lawyer. So kung ako po kayo, isumbong po ninyo yan sa Integrated Bar of the Philippines at sila ang magpapaimbestiga at pwede pong masuspendihan at pwede pong matanggalan ng lisensya ang abogado kung talagang, at malay ba natin kung binenta pa niya yung lupa Yun, nasa kanya yung original documents? Nasa kanya yung original. So if I were you, you can file a complaint with the Integrated Bar of the Philippines or even address your complaint to the Supreme Court. Ang lalabas lang yan, iutos ng Supreme Court yung Integrated Bar of the Philippines na mag-imbestiga. So ganun rin ang lalabas. So yun po ang pwede po ninyong gawin para tignan kung tignan ng IBP kung ano nangyayari dito sa kaso po ninyo. Kung bigla lang ako na-curious, no? Once ba na matanggalan na lisensya ang abogado, there's no way na pwede siyang maging abogado? Well, he will have to appeal to the Supreme Court. Okay. No, the Supreme Court will allow a certain number of years, kung 5 years yan, to pass. And then he can always say that he has reformed himself. No? So, but he has to undergo certain... Hindi naman. Wala na. Igagrant na lang ulit yung license niya. Yes. Okay. Suspend ka lang ng ilang years. Okay. Sige, sana nasagot po natin ang katanungan ni Tatay Ernesto. At ngayon naman, medical question tayo. Doc Ja, this one is from Bernardino Lumbao from Pangasinan. Siya ay 54 years old. Ito yung question niya, no? Good morning po. Itatanong ko lang po kung pwede pa po kaya mabalik sa dati itong mga daliri ko na nabaluktot dahil sa rayuma ko. Salamat po. Possible ba yun? Nangyayari ba talaga yun? Medyo mahirap yung gusto niya mangyari. Oo. Well, pag may ganyan kasi surgical na yun. Kaya lang, depende kasi kung nodules lang yung tatanggalin, pwede pang ma-increase yung range ng movement. Pero as you can see, or as we know, ang arthritis kasi, it's a degenerative disease. So it's not just nagkaroon ng nodules yung daliri mo, pero may bony reaction na rin talaga yung joint. So very difficult kung gusto niya na ibabalik. Nagiging crooked pag... Bakit nababaluktot po? Kasi it starts with nag-a-abrade yung cartilage mo. Ngayon, pag nag-abrade yung cartilage mo, nagbo-bone-on-bone contact. Ngayon, masakit yun eh. So, kumbaga yung body mo, yung protective mechanism niya is para siyang magkakalyo. Mag-overform naman siya ngayon ng bone that's covering the area that keeps sitting on each other. So, nade-deform siya, nag-excess bone formation siya, kaya nagkakaroon ng osteophytes. Or yung tinatawag na spur. Ngayon, yun yung mga spur, yun yung nagiging dahilan kung ba't nagde-deform yung mga joints natin. So, one, it's going to be surgical. Two, even if it's gonna be surgical, hindi ma-guarantee na mababalik sa dati. As in yung 100%? As in yung 100%. If ever man, ma-increase ng konti yung range ng movement, pero hindi siya as in yung 100% na parang nung 18 years old ka. And once na kung wari, maibalik siya sa 100%, wala rin guarantee na hindi mauulit. Kasi degenerative disease siya. And in essence also, when we do surgery for arthritis, kasi it's usually fusion surgery. Fusion meaning dinidikit mo na yung dalawang joint. Kasi nga, kahit bawasan mo ng bawasan yan, yung function is not gonna be as good, the range is not gonna be as good, the pain is gonna be there. So normally, ang surgery yung ginagawa is fusion. So kung i-fuse mo, hindi mo na magagalaw kasi naka-fuse na siya eh. So hindi 100% movement.
So, siguro pag-isipan muna ni Tate Bernardino kung gusto niya paoperahan, no? Hindi ganun kapangit yung itsura ng daliri. Is there a way to avoid that as you age? Actually, yung Anong klaseng exercise? one, you avoid overusing yung micro use ng fingers, like yung mga mahilig magtahe, yung mga maliliit na, yung fine movements, iiwasan. Pwede ka mag-assistive devices. Kung may mga, kailangan kang gawin na very fine, pwede ka mag-assistive devices, yung mga instruments na gagamitin mo instead of using your hand for very fine movements. You can apply splints kung medyo early on pa. Pero in essence kasi it's really wear and tear of the joint. So there's really no foolproof, guaranteed way para sabihin ko na pag ginawa mo to, sure, hindi masisira yung joint mo. Kasi nga, unless na lang nakaganyan ka lang buong araw. Buong araw? Wala kang gagawin. Yung sinasabi nila, di ba, yung malakandi lang mga daliri, ito yung mga pinagsisilbihan, yung mga... Yung literal walang ginagawa. Yung literal walang ginagawa buong araw. And pansinin nyo, sino ba yung may mga pangit na mga kamay? Yung mga masisipag, yung mga farmers, mga fishermen, yung mga nananahe, yung mga ganun ang trabaho. At saka yung mga dentista, common sa dentista because they use a lot of their fingers when they're doing what they're doing. So pag tiningnan mo sila, minsan may mga sila dito. Yung mga, hindi kaliw yung mga nodules na tinatawag namin. Yung parang bukol-bukol dito. Bukol, correct. Tapos pati dito kasi normally nakapatong ganyan yung pag ginagawa nila yung ngipin mo. Nakapatong ganyan. Kasi yun yung kanilang parang in essence parang liver tripod nila o parang tripod nila in essence. So pag tiningnan mo yung mga hands ng mga dentist, may mga deformities sila. Yun yung kanilang, kumbaga in essence, downside of their job. Mga bakers, cook, yan, mga yan. So to answer Tatay Bernardino's question, it's possible but medyo mahirap. Medyo mahirap yung gusto niyang mangyari. Kaya pag-isipan muna po natin, Tatay Bernardino. Of course, maraming salamat, Doc Janice and Kong Erin sa inyong pagsagot sa mga katanungan. Bukas po ang ating programa hanggang 6:45 in the morning. So pwede niyo pa pong ihabol ang inyong mga katanungan. Nandito po si Doc Ja again at si Kong Erin para sagutin ang inyong mga medical and legal questions. Kayo, pag nagmamaneo at mag-overtake, barumbado ba kayo? Ay, hindi nakakatakot yun Oo. Yung biglang... Hindi. No, naiinis ako sa mga gano'n. Or kayo ba ay nag-signal? Kung pala ako 500 meters pa lang, signal lang. Or yung mga iba, nagsisignal, biglang liko ka agad Malayo pa lang. Galit na galit ako sa mga ganyan kaya hindi natin ginagawa. Panoorin natin ito kung anong proper way para mag-overtake sa ating mga kalsada dito sa Manibela. Karamihan ng mga sakuna nangyayari sa atin sa lansangan natin. Basta kung naisipan lang umovertake tapos tinatansya nila na kaya ng makina nila, ihiriti nila pero hindi nila alam kung hindi sila pagbigyan ng kasalubong. Para makaiwas sa sakuna, ang dapat na sinasaloob ng driver, Chapter 4 ng RA 4136, and that's about traffic rules. Ito ang mga rules pertaining to overtaking. Article 2, Section 39. Kung ikaw mag-overtake ng isang sasakyan, huwag ka nakatutok doon sa likuran ng sasakyang ino-overtake mo. Hindi mo siya kakatin. Para mas madali, kung ikaw mag-overtake, dapat ang safe distance na tinatawag is 3 vehicle length. Yung tansya mo na 3 vehicle ang distansya mo doon sa sinusundan mo. Tapos overtakean mo siya, driver to give way to overtaking a vehicle. Kung ikaw, ino-overtakean ka ng isang sasakyan, dapat pagbigyan mo. Hindi yung pagka napansin mong o-overtakean ka niya, makikipagkarera ka na sa kanya. Yung Section 31, restriction niya sa overtaking dahil hindi mo nakikita ang kasalubong mo dahil either
pataas yung kalsada or kurbada. Kaya may mga sign na ganyan, makikita ka. Ibig sabihin, bawal humusot. Yan, ito, kagaya ito. Itong particular nito. So, nakita niya, may guhit na dilaw dyan sa may guhit pa rito. Pakurba. Hindi mo nakikita yung kasalubong mo. So, hindi ka pwedeng overtake dyan. Palagi natin pinapaalala sa mga nagmamaneho ng sasakyan, ugaliin natin na sumunod tayo sa mga lituntunin sa batas, no? Lalong-lalo na tungkol doon sa rules sa pagmamaneho para makaiwas tayo sa sakuna. Siyempre, maraming salamat sa ating mga kaibigan sa Manibela at puntahan po natin ang ating mga kaibigan sa Huntahan, kay Attorney G, kay Beth at kay Jocas. Good morning! Morning, Kong! Morning! At ano ang balita sa inyo dyan, Kong? Ano bang inyong mainit na pinag-uusapan dyan ni na Doc Janice? Hindi. Oo, yung yung kamay, yung mga daliri. Na bumabaluktot. Eh baka, Jocas, ikaw may arthritis na. Tingin nga yung sa'yo. Pwede pa ako mag-concerto. Ay, nako. Ni G, maganda pa. Doc Janice, bakit ako ang iyong pinaparinggan, Doc Janice? Yung 880 Diretsuhin mo na. Alam nyo, Doc Janice, pag nakatikim ka ng masahe sa mga daliri ko, Nako. maglalalaway ka. Ang tutulis ng mga daliri niya, Doc Janice. Pagka sumasayad sa balikat ko, napakasakit. Baka matusok tayo niyan. We can always make tusok-tusok the fistball. Ay, ako, Diyos ko po. At siyempre, pagka ganyan mga, ano ba yun? Kapag gano'n na nagkakaroon, na yung daliri hindi na dire-diretso, kakayanin pa ba yung maibalik muli sa dati? Mahirap na nga eh. Well, pwede, pero surgical. Tapos kung kunyari, gusto mong madiretso talaga siya ng diretsong-diretso, fusion na yon. So, hindi mo na siya mababaluktot. Kasi i-fuse mo na yung dalawang joints together. Pero Doc, bakit umaabot sa ganun na bumabaluktot? Na pinapabayaan? Arthritis pa rin siya. Hindi naman sa pinabayaan. Ganun talaga yung it's degenerative changes in our body. Ayun. Hindi ba madadala yung Doc sa kunyari, inom ka ng inom ng tubig, di ba? Hindi Talagang overtime. Overtime. Kumbaga, Tito Joe, parang gulong ng kotse mo yan eh. Kahit inaalagaan mo siya, basta ginagamit mo siya, nauupod siya. So, whether you like it or not, kung may lahi kayo na ganon, magkakaroon ka Hindi ng rin siya lahi. Kasi pwede na degenerative talaga siya. Meaning, yung lolo't lola mo, nanay, tatay mo, wala. Pero ikaw, dahil masipag ka, marami kang ginagawa with your hands, pwedeng meron. Can you prevent it, Doc? Can you prevent it? Hindi. Maraming salamat, Doc Janice. Ko, maraming salamat. Yes. La 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 la. Okay, nagbabalik po ang Good Morning Kuya, 6:25 AM. Doc Janice, it's yours. Yes, it's me. Pag-usapan po natin yung tinatawag na hammer toe. Ano ba yan? Sorry yung may nakagano na to? Actually, yung hammer toe, so what happens is there's muscle imbalances in our toes. It's the most common deformity of, di ba, parang kunyari ito yung paa mo. Okay. So may big toe ka, yung lalaki. Yung second, third, fourth toe. Yun yung most common deformity of your second, third, and fourth Yung gitna. toes. O yung mga gitnang toes. Oo. Now, what brings it about is one, yung mga babaeng mahilig magsusuot ng mga matutulis na sapatos. Or yung mga taong, gusto ko tong sapatos na to. May size ba kayo? Wala. Anong size bang available nyo? Ay, ma'am, 6.5 lang po, 7 ako eh. Pwede na rin yan. So, nakaganon sa loob mo ngayon yung ng sapatos ngayon yung paa. Yes. So, for a while, yung deformity mo, as tinatawag na
flexible pa. Kasi pag tinanggal mo yung paa mo dun sa sapatos na yun, kaya pang madiretso yung paa. Okay. But if you keep wearing yun, yung mga pointy shoes or yung mga shoes na very high heels, kasi pag very high yung heels mo, tas wala namang middle arch support, sumasadsad yung paa natin pababa. Yes. Kaya pansinin nyo, pag ang mga babae bumili ng high heels na sapatos, pag tiningnan nyo, bakit parang ang laki-laki ng sapatos sa kanya? Kasi pumapasok sa Kasi loob. sa umpisa, sakto siya, pero dahil kakatayong mamatagal, sumasadsad ng ganun yung paa mo. So pumapasok na siya, so parang nakaganon na siya ngayon. So that's what's happening. Ngayon, it is also brought about by the muscle imbalance dun sa paa natin. Kasi kung mas malakas kasi yung flexors. Yung muscles that make your toes flex or move papasok na ganon. Now, pwede ba nating palitan yung picture? Pakita natin kung ano talaga yung itsura ng hammer toe. Yeah. So, yan. No, makita mo yung mga deformity. Para siyang nakaangat, kaya siya mukhang hammer toe. Kasi parang nakabend siyang ganyan, mukha siyang hammer. Kaya siya tinatawag na hammer toe. Ngayon, aside from wearing ill-fitting shoes, meron ding causes like degenerative causes or arthritis or even genetic causes. Now, yung hallux valgus na tinatawag din natin or yung malaki yung big toe naman na ganyan, naka-deform na ganun, pag nag-deform din ganun yung big toe, syempre papasok din siya ngayon dun sa second toe. Yung second toe, hindi na siya makababa. So, nangyayari, nagbe-bend na rin siyang ganyan. So, it's really more of yung deformities in the different toes of your feet. Ngayon, so anong treatment dito? Surgical din? In essence, kapag hindi na siya flexible, surgical. Pero bago ka pumunta sa surgical, doon ka muna sa conservative management. Anong example ng conservative management? Pumili ka ng magandang sapatos. Huwag mong pagpilitan kung hindi kasya sa'yo, hindi talaga yun para sa'yo. Sa babae ba, may mga required heels lang para maiwasan yung mga ganun? Like, ilang inches lang dapat, ganun? Well, yung totoo, yung nire-recommend lang ng mga podiatrists or even yung mga foot and ankle surgeons, 2 inches. 2 inches. Kasi yun, hindi masyadong nakaangat ganun yung paa mo eh. Kasi pag nag-3 pataas ka na, masyado na yung Or, pressure. unless siguro, if you're wearing Platform. something high, yung may meron sa harap na support. Hindi yun Platform. masyadong Para pantay, sadsad. Oo, yun. Or yung may middle arch support na Yes. high heels. Kasi pag may middle arch support yung heels mo, nakaganon siya, so may stopper. Yes. Since hindi siya basta sasadsad. Pero mahirap yata yung may middle arch support na high heels. Yes. But yeah, so yun nga, conservative management, wide toe boxed shoes, yung mga pabilog yung sapatos, pwede naman mag-heels pero pabilog. Or yung pa-square. Or yun nga yung may platforms para hindi masyadong mataas. Maximum of 2, o sige fine, 3 inches pero medyo mataas na yung 3 inches. Pero if you really wanna take care of our feet, mga 2 inches lang. And then, you can also start doing physical therapy or exercises that would make your feet extend and flex. So, ang example ng mga exercises na yun is yung pag-pick up ng mga pebbles using your feet. Tapos yung pag ganun yung bimpo. Maglagay ka ng bimpo sa sahig, ganun-ganun mo yung paa mo. And make sure na i-extend mo pa yung toe mo. Tapos, ang isa pa is yun nga, kung hindi na siya talaga. Kasi pag ginanyan mo at nadiretso mo pa, pwede pa yung conservative. But over time, dahil palagi na siyang nakaganyan, nag-shorten na yung muscle sa ilalim. Okay. So kahit anong ganun mo, Hindi na siya contracted na-extend. na siya, hindi na siya ma-extend. Pagka ganun, yun na pumapasok yung surgeries. Eto ba, sorry Doc Jah, hindi ako familiar sa hammer toe pero masakit ba to? Oo. It's painful. Masakit siya. Oh. Mostly kasi Mga yung mga babae stilettos. nag-high heels Ang mga sapatos ng lalaki, yung mga barko Ang lalaki, ang wide. Pero uso ngayon yung mga pointy shoes sa mga lalaki Pero meron din ito sa lalaki, yung mga may hallux valgus, may arthritis sa paa. May mga nakita na rin ako sa Arthritis. lalaki niyan Tsaka ngayon kasi yung mga uso din ngayon na mga shoes for men, yung elevated yung shoes nila sa loob instead of outside. So it will create parang additional height para dun sa may Pero mga problems. yung kanila naman kasi hindi katulad Pero I was natin na wondering, pag ganyan. yun nga. That's Yung sa wondering kanila, nga kung meron din effect yun. I think it's okay. Kasi nga, pantay
Hindi katulad ng sa atin na talagang namang tinan mo yung shoes ni Monica, talagang Meron namang support yan sa husband. Pero ito madaya. Defensive ka agad Pero hindi, kumpara mo kay Kong. Diba? Yun lang yung sinasabi ko. Kasi kahit ako, nag-heels naman ako. Kaya lang, okay, ako, swerte ako kasi hindi talaga ako marunong mag-high heels. So, yung pa ako, flat siya. I mean, yung wala akong hallux valgus, walang hammer toe. Kasi unang-una, hindi ako komportable sa patulis na sapatos So, if you'll notice, most of my shoes pabilog, o di kaya yung bukas open-toed, o di kaya yung Cuban shoes lang, or mataas na sa akin yung wedge na yun nga, 3 inches, pero platform siya. In essence kasi nga, madaya ako magsapatos. Ngayon, dun sa mga babae na talaga naman yung mga high heels 5 inches, yan yung mga medyo mas prone to deformities. O yan, si Monica at So saka pag would you say, Doc, na it helps talaga? Like for example, after ka mag-heels ng bonggang-bongga, i-exercise mo na rin yung tsaka bawiin mo. after. Bawiin mo. In essence, kasi ako sinasabi ko nga sa mga, kasi like may mga pasyente ako, mga office workers, required talaga sa kanila heels So sinasabi ko, okay, wala namang problema, pero yung commute mo going to the office, or yung commute mo going home from the office, o di kaya say may special event, may wedding, or may whatever, o di sige, pwede ka naman mag-heels doon, pero the rest of the time, give your feet a break. Kasi in essence, ikaw rin naman na nasasaktan. Yung kay Angel ng sapatos, flats pero pointed, nakakakos din yun, Also, diba? kasi kung Pointed sobrang sikip yung Sa dulo. toe. Kasi kunyari, yung iba pa, I don't know kung ano yung tsura ng mga paa nyo, pero yung toe ko, mas mahaba yung second compared to the other. Yung iba, mas mahaba yung big toe. Ako hindi, mas mahaba yung second toe ko. So, kung kunyari yung shoes na mabili ko, hindi bilog, or kung yung may tendency rin na gaganon yung second toe ko. So, kailangan din, pati yun, titignan mo, yung fit ba nung toe ko, okay ba? Kasi baka mamaya, sa siya, pero yung toe mong haba. So, sasadsad siya ganyan dun sa dulo. Isa pa pala, common din ito sa mga runners, footballers, kasi yung palaging gumaganon yung foot nila sa shoes nila. So, yun yung isang issue din with yung mga athletes natin. So, hindi lang porque high heels, yung iba din athletes, it can also happen to them. But it's because of the repetitive na kakaganon ng paa nila dun sa sapatos nila. Doc, I have a question pagdating dun sa surgery, di ba? Kunwari matapos ng operahan. So, gaano katagal bago ka makapagsuot ulit ng shoes pag ikaw ay nagkaroon ng surgery sa kasi kung ang surgery is a fusion or kasi normally i-extend mo ilalengthen mo yung tendon, or sometimes fino-fuse na nga yung joint. Kung may fusion, kasi nilalagyan namin ng bakal, ng pin or ng screw. So it may take some time before talaga payagan ka mag-wear ng regular shoes. Pero so maybe masistep mo na siya, matatapak mo na siya. Hindi pwede kung may fusion. Okay. It will take several weeks bago mo siya itatapak. So, naka-crutches yung pasyente for several weeks. Siguro mga 6 to 12 weeks. Gradual kasi yan progressive yung piti ka. At the start, yung tipong pwede mo siya ipatapak, pero yung pabaliktad, yung ball muna ng foot, and then eventually papatapak mo na siya. Pero tipong 25%, 50%, 75%, hanggang sa full weight bearing na siya. Pag natanggal mo na yung pin or yung screw, pwedeng ditanggalin pero pag natanggal mo na yung pin, tsaka pag magaling na yung sugat at sure ka na yung tendon mo hindi na mapupunit, pwede mo na siya palakarin. But yeah, so ang sikreto lang talaga dyan is you have to, lagi ko naman sinasabi, you have to have good shoes kasi yun talagang comfort It's the one that will really provide comfort for your feet, and syempre ayaw mo rin naman na pangat yung paa mo kahit na nakasapatos ka. May mga pasyente, Dok, hindi nakasya yung sapatos sa akin. Kasi yun din yung isang issue niyan. Pahirapan ka nang humanap ng sapatos kung nakaganon na yung toes mo. So, pangit na din siya. So, kumbaga, at the start pa lang, bago pa magkaganyan, pumili ka na ng magandang sapatos. Yan. Yan po ang hammer toe. Thank you, Doc Janice. Maraming salamat, Doc Janice. At syempre, tayo nagutom. Oo. Pagkatapos kasi pag-usapan ng paa. Correct. Nakakagutom. Okay.
Okay, what's for breakfast? Alright, kasama natin ngayon ang ating mga suki-suki na mga kusinanay. Actually, si Nanay Nineth ang talaga suki natin, pero meron tayong bagong kasama. Si Nanay Eloisa Coloma from Vancouver, Canada. Hello! Naku, welcome back! Salamat po. Yes. Actually, kinausap ko na si Nanay Eloisa. Sabi niya, bihira siya talaga umuwi sa Philippines. So, it's really an honor na nandito po kayo sa bahay namin. Thank you so much. Ayan. So, ano po ang prepare niyo sa amin ngayong umaga? We're going to prepare pandesal, bacon, lettuce, and tomato. In short, BLT. Pero pandesal ang ginamit natin. That's correct. Oo. Syempre, hindi pwede mawala ang Filipino touch, di ba? Ganun yun. Oo, pero ang laki ng pandesal natin, In fairness, malaki siya. Okay, Chef, Nanay, ano po ang ating mga ingredients? Ang mga ingredients natin ay bacon, of course, oven crisp, large pandesal, butter, caramelized onions, sun-dried tomato pesto, nacho cheese, lettuce, cucumber, green tomato, thinly sliced, of course, and quesong puti. Yan. Ayun. Na kanina sinabi mo sa akin, Nanay Eloisa, na yung ginamit nating bacon is kind of special, no? Bakit po? Kasi I brought that from Vancouver and tawag namin dyan, Canadian bacon. Of course, less ang antibiotic, kasi controlled po yung aming meat products. Bacon. No, but we can if you want. Kasi pwede naman po yung mga products na minsan, yung mga katulad nung aming pangalan niyan, beef. Pwede naman dun pong grass-fed, yung ganon. So, less ang mga yan. So, yun. Tsaka sabi kasi sa akin kanina ni Nanay, less fat daw yung bacon. No? Yes. So talagang we can eat more this morning. So, umpisa na natin ang ating pandesal BLT. Sige po. So, ang ating unang step ay yan. Pahiran ng butter ang pwedeng na. Yes. Okay. So, yung pandesal po parang nilagyan natin ng butter, no? Ng butter. Okay. To moisten it a bit. Yeah? Okay. And tapos, ilagay natin sa oven para medyo to keep it warm. Warm. Right? And a bit toasted siguro, no? That's on the correct. sides. Yeah, alright. that's And then, tapos yan. lalagyan na natin siya ng Lagyan natin ng yan. Ayan yung pinaka-special sauce na ginawa ni Chef Ninette. That is sun-dried tomato pesto with nacho cheese. Nacho cheese. Ay, ang sarap niyan. Yan pa lang, no? Pwede na eh. Then the quesong puti. Quesong puti. With pesto. Ano ba yan? So talagang touch of Filipino, no? Hindi ordinaryong queso ang ginamit natin. And then, with caramelized onion, of course. Onions. Oo, syempre. Yan ang the best. Tapos, ating fresh lettuce. Nako, gustong-gusto ng mga tao sa bahay yan. Maraming green gulay. tomatoes. Meron din tayong and tomatoes. Cucumber. Cucumber. Yeah. So, ganun, napakasimple lang. Pagpapatong-patungin mo lang ang mga gulay. Lalagay na natin yung strip ng bacon, of course. The Canadian bacon. The Canadian bacon. Ayun. Yeah. Oo nga, no? Hindi siya masyadong fatty. That's correct. And, that's it. Tatakpan lang natin. At ito na, tapos na. Ito na. Yun na. Wow! Yan po ang ating pandesal BLT. Napakadali ng recipe. Kayang-kayang gawin kahit ng mga bata. Pagpapatong-patungin mo lang, no? And also very healthy. That's correct. Dahil ang daming gulay na nilagay. Oo. Diba? Tsaka hindi lang yun. That kind of size is actually good for sharing. So kung yun, hindi lang ikaw ang kakain. Kung talagang, you're kind of conscious with your portions, right? So, okay na yung, yung hatian. Kahit kalahati. Kahit kalahati. Oo, mabubusog ka na talaga, kasi diba? Sabi ni Chef Net, talagang medyo mabigat daw yung bread. Oo nga, nakita ko. Tsaka nilagyan din kasi natin siya ng parang sauce sa ilalim. So, it's a bit heavier na kaysa dun sa normal na pandesal lang, no? Yeah, that's correct. So, ano pa yung mga ibang prepare natin? Ako, puro bacon. We love bacon. Bukod bali, ang team natin ngayon is all about bacon. Mula sa pandesal, bacon, lettuce, tomato, gumawa kami ng, instead of mac and cheese, ginawa namin yan, potato and cheese with bacon. Yummy! Baked din to, no? So parang baked potato with bacon. Yeah. Wow! And then,
Siyempre, ang ating favorite na bacon wrap dates. Dates yung may cheese din siya sa loob. Si Kuya, lagi siyang napapansin ko, pag nagko-coffee dates, yung nilalagay niya na parang sugar. So I can imagine parang medyo salty and manamis na miss itong dates with bacon natin. Tapos nilagyan natin ng reduced balsamic vinegar. So may konti pang asim. Acidity, no? Ayun naman. Ako, very excited po kami tikman ang inyong mga inihanda ngayong umaga. Pero, of course, sa mga kasambahay po natin, hanggang kailan ka ba dito, Nana Eloisa? Hanggang February 13 lang po. So may isang linggo pa, more or less. Isang linggo pa. Para, sa bagay, pwede ka nila i-contact sa social media mo. Paano ka ba nila pwedeng hingan ng recipes? Yes, you can reach me at Eloisa Sanchez Ploma on FB. That's my FB account. So, anytime po, padala niyo ako ng inyong request. Kung gusto niyo ng special recipes and stuff like that. Hindi lang po yan na ang recipe na may share ko sa network ninyo. Pero ano ba specialty mo, Nanay? No, actually po, I specialize in international trade. So ang pinaka-forte ko po talaga is logistics and supply chain. But sa recipes po? Sa mga recipes ko naman po, iba naman yan kasi madami naman ho. Because I like a lot of Mediterranean cooking kasi hindi fattening, kind of like yan. And I eat a lot of fish, so I prepare a lot of fish dishes. Yun. So kung gusto niyo ng mga recipes ni Nana Eloisa, i-add nyo lang siya sa Facebook. Sabi naman niya, very open siya. And I'm sure marami kayong gustong pasalamatan. Go ahead po. Yeah, salamat Miss Monica. Gusto ko nga pala, itong handa natin ngayon, niluto natin, ay para sa birthday ni Jerry Espanola ng Mobile, Alabama. Oh, happy birthday! Sumulat si Kusinera Christy Espanola from Mobile, Alabama. Sabi nila, pati mo na may husband ko kasi birthday niya. Ayan. Perfect. Sa mga nakakatawa, di ba? Kahit nasan sila, nanonood talaga sila ng show natin. Inaabangan nila. Ikaw na, Eloisa, isang mabilis na thank you sa mga marami pong kaibigan. salamat. Sana po, supportahan niyo ang UNTV. It's a good cause po. So, let's yung representation po nila sana maging global. Yun. Ako, thank you so much. Sa inyo. Nanay Nina, thank you so much. Alam ko ikaw ang nagsama kay Nana Eloisa dito at lagi ka din na dito para bigyan kami ng masasarap na pagkain. And Nana Eloisa, thank you so much for visiting us and hope to see you again. Yes. Sana hindi next year, sana kahit latter part of the year makasama ko I will. Thank you. Miss Monica. Thank you. At ngayon naman, puntahan natin si Angela para sa ating ikonsulta mo part 2. It's a Roar Tuesday! Ayan! Diba? Upo ka naman, Bet. Dito na. Sige. Dito lang ka na. Okay lang kahit saan yan. Dito yun yung angulo niya. Hindi, saan mo gusto? Okay lang. Ginugulo mo kami. Joke lang. Ayan, good morning. Of course, our Tuesday is not complete without Miss Beth Soralvo from SSS. Good morning, Ma'am Beth. Good morning, Angel. Good morning, Sila. Good morning, Kuya. Oo. Roar na roar, ah? Roar! Okay, sige. Sa pagpapatuloy po ng ating public service, ito nga po yung mga magtatanong patungkol po sa kanilang SSS concerns. Ma'am Beth, unahin na po natin si Miss Emily Berses ng Naga, Camarines Sur. Nag-apply po ako ng loan sa SSS last month pa po. Pero hanggang ngayon po, wala pa rin pong result kung approve po yung loan application ko. Sabi kasi sa akin dun sa SSS branch, tatawagan na lang po nila ako kapag okay na. Tanong ko po, gaano po ba katagal ang proseso sa pag-apply ng SSS loan? Salamat. Naku, ang proseso lang natin, meron matagal na, no? Mga 3 days to 1 week. May check-in na dapat siya. Baka mamaya may check na siya. Hindi niya nakukuha. Hindi niya nakuha. So, Nag-expire ba yun? 3 months tail. Okay. So, dapat i-check niya kahit sa website o kaya sa ating call center na pwede niya matanong kung ano yung check number Kasi para matrace niya. 1 month na kasi sabi niya last month pa daw siya nag-apply. Kung may employer siya, sa employer pa dadala. Pag wala, sa bahay niya. Okay. So, kailangan tumawag na lang siya muli para i-follow up yun. Okay, maraming salamat sa iyo, Miss Emily Bermes ng Naga, Camarines Sur. At ang ating susunod na magtatanong naman po, Ma'am Beth, ay siya naman ay mula sa San Jose del Monte, Bulacan.
Siya ay si Belinda Sabado. Ang kanyang katanungan, good morning po. Meron po akong existing loan sa SSS since 2010. Dahil nahinto na po ako mag-work, nahinto na din po ako maghulog pati sa loan ko. Ask ko lang po kung mag-continue po ako this month, kailangan ko na din po bang bayaran ng buo yung existing loans ko? Salamat po. Okay. Pwede siya mag-apply ng loan restructuring program o LRP na tinatawag para yung penalty, mawa-wipe out yun. Then yung matitira, restructure or installment yung bayaran. Pwede naman. Para hindi mabigat na buo. Meron ba siya mga pipirmahan ng mga forms para dun sa ganung proseso? Meron tayong application. Bali, pag kinuha niya yun, pwede naman i-download sa website. 3 yun na application, tapos terms and conditions, saka affidavit of residency. So, tas punta na lang siya dun sa SSS. Dalang valid ITs. Okay, so yun muna ang ating magtatanong po patungkol sa kanila mga SSS concerns. Ma'am Beth, meron po ba tayo mga... meron pala magtatanong si Doc Janice pa live. Doc Jan, meron ka tayo tatanong? No more na? Okay. So, Ma'am Beth, meron po ba tayo mga announcement and anything news sa SSS? Sa ating mga pensioner na nagtatanong, kasi nag-announce nga si chairman na within this last week February ang target. So medyo hintay lang kasi 2 naman yun January and February. Retroactive kasi. Okay. Alright, and of course for more details and information, ano po yung kanilang contact number sa SSS? 920-6446 hanggang 55 at ang ating website ang www.sss.gov at yung ating email member_relations at sss.gov.ph. Ayun. And meron po ba kayong pasasalamatan sa inyong outfit for today? Wala na, Ma'am. Si Jaja. Si Jaja, of course. Meron po kayo ibang babatian, Ma'am Beth? Wala. Wala na. Of course, maraming salamat po sa inyo, Ma'am Beth Soralvo, ang ating senior analyst ng public affairs ng SSS. God willing, next Tuesday, Ma'am Beth, So, okay lang. Okay. Doc Janice. Ito, meron lang akong gustong i-share bago po magtapos ang ating program. Ako'y very, very proud that meron akong nakita sa Facebook last week, no. Ito po ay ang aking pinsan, si Ryan Espino. Ang nangyari po kasi dyan, pumasok siya sa LRT. And then dun sa LRT, merong lalaki na dikit ng dikit sa likod niya. So parang ang term nga niya, kinakaskas yung sensitive part niya dun sa likod, sa puwet ng aking pinsan. Ngayon, pinakiusapan niya yung mama. Sabi niya, Manong, huwag ka naman masyadong lumapit kasi nararamdaman na kita sa likod ko. Pinakiusapan niya maayos. Ayaw daw tumigil. Ang ginawa ng pinsan ko, sinapak niya, tapos bumaba siya ng MRT. So, nag-viral ngayon. Nagpunta siya sa clinic ng school nila at nag-post ngayon yung best friend niya. Sinabi niya, this young thug just punched a man in the LRT for taking advantage of her. At yan po ang viral na post ng best friend ng aking pinsan. Yan po ay si Ryan Espino. So, ako talaga, you go girl. So, tayong mga babae, wag po tayong magpapaapi at magpapaabuso, lalo na po sa mga MRT at LRT. At maghanap din po tayo ng mga authority para maisumbong po ang mga abusadong mga manyak na yan. So yan. Okay, maraming salamat, Doc Janice. Balikan po natin si Kikay sa Quinta Market, Quiapo, Manila. Kikay. Good morning, Kuya. At syempre, good morning ulit sa ating mga kasangbahay. Tama ka, Kong, nagbabalik ako dito sa palengke. Dito po sa Quinta Market in Quiapo, Manila. Kaya mga kasangbahay, kung malapit lang kayo sa lugar na ito, gising na, bango na. Dahil alam nyo naman, kapag may buena mano, may diskwento. At syempre, gusto ko na rin kunin ang opportunity na ito para pasalamatan si Manong Arnold Chico. Siya po ang chairman nila dito sa Quinta Market Cooperative. Maraming salamat po. At syempre mga kasangbahay, ako po si Kikay at ito pa rin po ang Palengke Price Watch dito lang sa Good Morning Kuya. Balik sa iyo dyan sa bahay. Okay, maraming salamat Kikay, live mula sa Quinta Market, Quiapo, Manila. Puntahan po natin ang ating mga kaibigan, si Attorney G. Jocas at si Beth Santiago. That can happen. Kong, yes! Kong, patanong naman kay Miss Beth Soralvo. Una mo lang tanong ko kay Beth. Beth, ano ba yung outfit of the day mo? Roar! Parang si Katy Perry. Katy Perry. Ay, Miss Beth,
Tita Beth, patanong naman kasi may nag-text dito sa amin. Hanggang ngayon doon, di nila nakukuha yung kanilang dagdag na 1,000. Ayun. Ano ba yun? Paano ba yun? Bakit? Ang pangako nga ni Chairman Valdez, February. Itong month ng February, yes. So, hanggang last week na. Bago Miss matapos. Beth, sasabay ba yun? Kunwari ang pension ni Tito Jo, syempre hindi ako, Malaki diba? yun, malaki yun. Kunwari yung pension ni Tito Jo, ngayong asyete, di ba? Di lalabas yun asyete. Sasabay ba yun doon? Yung dagdag or Hindi. hintayin nila within the month? Within the month. Tapos yung pang January, makukuha na rin nila. So dagdag 2,000. Yes, 2,000. At nakabase sa birthday o nakabase sa alphabetical? Ano ba yun? Hindi, isang ano lang sa computer. Ang ano nila target last week nito. Last week. Last week talaga. Hindi Kita mo nga naman sasabay. talaga. 2,000 pesos siya na tumatagit. Hindi lalampas ng buwan ito. Yes. Yung increase naman sa sa contribution kailan, Miss Beth? By May. May pa. Papa-aprobahan pa yun. Yan. Maraming salamat. Kung sasamantalahin ko lang kasi naputol kami kanina, mabilis lang sa mga nanonood po sa atin. Yes. At nakikinig yung pong may mga reklamo sa mga tiwaling pulis. Makitext nyo lang po yan sa 0998-970-2286. Ulitin ko Ulitin po. natin. Mas maganda pong ilagay nyo na sa mga cellphone nyo po ito. I-save nyo na. 0998-970-2286. Kulang daw po kasi yung mga maglilinis ng Pasig River doon, 300. Baka pwedeng dagdagan nyo pa. Masyadong marami yung Pakireport nyo po, pakireport nyo po, ha? 0998-970-2286. Ayan, ha? Yan daw ay G, ang hinahanap raw yung magsisisid sa ilalim. Andun talaga yung dumi sa ilalim. Tingnan natin mamaya kung ano pa yung mga gagawin na planong gawin ng ating Pangulo maliban sa paglilinisin yung mga tiwaling pulis na yan, yung 300 na may mga kaso daw, may mga problema. Pahanapin sila ng mag-asawang tilapia. Ayun. Maraming salamat sa inyo. Maraming salamat, Tita Beth Suralbo. Thank you. Kong, maraming salamat Yes. sa... La 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 la.